Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan ninyo akong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago natin ito simulan, tayo po muna manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at pinasasalamatan sa lahat ng oras at pagkakataon. Papasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Patawarin mo po ako sa aking mga nagagawang kasalanan. Kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw na to. Sinusurrender ko po lahat sa inyo, lahat ng aking mga gagawin. Bigyan niyo po ako ng sapat na kaalaman at karunungan upang maunawaan ko po ang inyong mga salita. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At muli, magandang araw sa ating lahat. At ang topic natin ngayong araw ay ang setting healthy boundaries. At ang bersikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang Mga Kawikaan, Kapitulo 4, verso 23 hanggang 27. Sinabi rito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Dito sa verse na to, para sa akin ito parang yung Diyos natin, siya yung magulang natin na nagpapayo sa kanyang mga anak. Yung verse na to parang nagsasalita yung isang magulang at pinapayuhan niya yung isang anak. Ganun din ang nire-representa nito ay ang ating Panginoon, na tayong mga anak niya ay kanyang pinapayuhan upang hindi tayo mapahamak, dahil lang ng Diyos ang makabubuti para sa atin. Sa teachings naman natin ngayong araw, unang-una, the human heart is the originator of sin. Kaya nga nung mga nakaraang devotion na napag-aralan natin, ang puso talaga natin ay kumbaga may nakatinim na dyan na binhi ng kasalanan. Nature na natin yung pagiging makasalanan. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa mga taong nakapaligid sa atin, maging magulang, kaibigan o kapitbahay. Hindi natin pwedeng isisi sa kanila yung mga pagkakamali natin. Hindi natin pwedeng sabihin na sila yung dahilan kung bakit tayo nagkakasala, dahil sa puso natin nagsisimula ang kasalanan. Sabi nga sa verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa puso lahat nagsisimula. At lahat ng kasalanan ay naguugat sa puso. Yun nga, sabi ko, may binhi na ng kasalanan ng ating puso bago pa man tayo isilang dito sa mundo. At ang puso natin ay tinatawag na mega factory of sins, hanggang tayo mamatay, na tayo naghihingalo na nagpo-produce pa rin yan ng kasalanan. Sa pangalawa naman, the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. Sa mouth naman natin, hindi pagsisinungaling, isa na yun sa mga boundaries na pwede natin gawing habit. Hindi pagsisinungaling, kahit matuto tayong magsabi ng totoo. Huwag natin itago yung katotohanan kahit na alam natin na mapapahiya tayo kapag sinabi natin yung katotohanan. Maraming magagalit sa ating tao kapag sinabi natin yung katotohanan. Huwag natin ipagkait ang katotohanan. Lagi tayong magsabi ng katotohanan at huwag tayong magpalaganap ng kasinungalingan.
Sa Diyos lang dapat tayo nakatuon, hindi sa ibang bagay, kasi yun nga, yung sinasabi ko, kailangan mag-focus lang tayo sa Panginoon, hindi sa mga makamundong bagay. Tapos yun nga, sabi nga sa the mouth, eyes, and feet. Sa feet naman, halimbawa yung hindi mo pagpunta sa mga lugar na maaari kang ma-expose sa tukso, kasi nga yung tukso napaka-powerful niyan. Kumbaga hindi mo basta-basta mapipigilan yan unless lalapit ka sa Panginoon natin. Yun nga, yung hindi pagpunta sa mga beer house, sa casino, kasi dyan laganap yung mga tukso eh. Dyan tayo maaaring mahulog sa kasalanan. Sa pangatlo naman, the person with clear boundaries will prosper. Yung mga taong marunong mag-control, yung alam nila kung hanggang saan lang sila pwedeng magsalita, yung alam nila kung hanggang saan lang, may boundary. Yun yung mga taong magtatagumpay at pagpapalain ng ating Panginoon. At para naman sa ating application, meron tayong 3 commitments. Unang-una, I will not entertain evil thoughts in my heart. Kasi yung tukso, kusang papasok yun sa puso natin. Kaya kapag in-entertain natin yung tukso, yan, dyan napapasok yung kasalanan. Kumbaga, seed yan maliit na binhi yan na nasa puso natin, na kapag diniligan natin, kapag pinalago natin, maaaring yan yung maging halimaw sa loob natin na pwedeng makasira sa atin. Kumbaga, magiging mortal natin kaaway. Bagkus i-welcome natin sa puso natin ang salita ng Diyos, yung wisdom ng Diyos, at ang Diyos mismo, siya yung i-welcome natin sa puso natin, hindi yung temptation. Sa pangalawang application naman natin, I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Yung hindi pa ikipagchismisan, yung hindi paninira sa ibang tao, hindi pagsasalita ng kasinungalingan na makakasakit sa ibang tao, tsaka hindi pagkukwento ng mga mahahalay, yung mga green jokes. Yun yung mga bagay na hindi nakakapagpalugod sa Diyos kapag ginagawa natin yung mga bagay na yun yung pagkikipagchismisan, paninira sa ibang tao. Yun yung mga bagay na gawain hindi kinalulugdan ng Diyos, kaya dapat natin itong iwasan. Sa huling application naman natin, I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. Yun nga, binigyan tayo ng free will ng Panginoon upang piliin kung ano yung tama o mali. Kasi kapag yun nga, yung nakarang devotion natin, sabi nga doon, yung temptation, kumbaga hindi natin yun kayang pigilan ng mga salita lang natin na kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi kapag ina-expose natin yung sarili natin sa temptation, mas lalong lumalakas yung temptation, mas lalong tumataas yung chance na magkasala tayo. Kaya dapat hindi natin siya nilalabanan, kasi mas lalo tayong na-expose. Dapat nilalayuan natin ang temptation. Kapag alam natin lumalapit na sa atin yung temptation, kapag feeling natin lumalapit na sa atin, layuan na kagad natin, kasi doon tayo maaaring magkasala. At yun lamang po. Maraming salamat po. Sana po yung may natutunan ngayong araw. At para tapusin ang ating daily devotion, ay samahan ninyo ako manalangin. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang aming nagagawa, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kaming ipaintulot sa tukso, at ialdahan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. At yun lamang po. Maraming salamat po.